Ayan na. Okay. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay March 30, 2025. At ang oras ay, oh my God, 11:20 p.m. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat, wala kung sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan ng Banal na Espiritu at ang Inang Lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Okay. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufusog Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikatan ng araw. Mabuhay ang the 12 tribes. Okay. Mga mahal kong kapatid, hindi ko na ito patatagalin. Okay? Medyo ginabi ako dahil sobrang pagod dahil kanina meron na naman tayong mission na talagang pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil pag siya ang mag-utos, no, kahit na wala sa mga schedule ba, so pag siya talagang mag-utos, talagang nandoon na. So at this time, bago ang lahat, medyo nakisimpati ba ako dito sa nangyari sa Barilan sa Antipolo na nangyari. Okay, medyo naano ko sa makakomento lang ako, no, kasi kanina nagpasundo din sana ako. Alam mo, God is good all the time, that all the time God is good. Kasi kanina yung isa nating kapatid, napadaan siya dito sa akin at actually kanina gusto ko sanang magpasyal somewhere in Tanay, because I have a lot of friends there, no? Hello sa aking mga kaibigan, mga kapatiran dyan sa Tanay Rizal. Okay. Kanina, gustong-gusto kong sumama kasi na-miss ko yung environment sa Tanay at gusto ko rin sana mabisita yung isa sa mga close friends ko. Okay. Anyway, hindi ko na patatagalin. So, kanina, good evening din, Ma'am Net Ortiz. Okay. So, kanina, medyo nag-twist, no? So, bigla akong nagpunta ng Pasig kasi may kinuha akong very important matter. Okay. Ito po ay may kinalaman sa posibleng the big one. Oh my God. Ako na po ang nagmamakaawa sa inyo. Uulitin ko, no? Si Lidimin ay nanglilimos sa inyo ng awa sa inyo. Si Lidimin ay nanglilimos ng awa sa inyo na maawa kayo sa mga sarili ninyo. Naiintindihan niyo ba ako? Yung tungkol sa paghahanda, ako na mismo nagsasabi that I cannot assure sa mga safety ninyo. The big one is real. Okay. Anyway, mayroon pa namang mga depende yan kasi kanina kaya ko pinapunta yung anak ko dito para lang maayos sana yung mga schedule. Kasi alam nyo, naiiyak ako dito. Pasensya na, pero hindi ako nag-OA, pero wala talagang ganun eh. Siguro kanina, kaya siguro sorry, pero
Si Lidimin na ang nagmamakaawa sa inyo. Si Lidimin na ang humihingi ng lilimos sa inyo ng awa na mahabag kayo sa inyong mga sarili. Humanda kayo kasi may mga bagay na lalo na ako, pinakamasakit sa akin gagawin niya. Pero kung yun ang ikakabuti nating lahat, wala akong magagawa. Dahil lahat ng aking ginagawa ay hindi para sa akin. Alam nyo naman mula sa poll. Hindi ko nga alam yung mga vlog na ito na may mga viewers pala ito. Na hindi ko alam na itong pagba-vlog ko sa pagbahagi lang sana sa mga tao na makapaghanda. Marami akong nasagasaan. Marami akong nasaktan na hindi ko alam dahil natatamaan sila. Marami akong naging kaaway na hindi ko sukat akalain. Nandoon lahat yung panghamak sa pagkatao ko, panghusga sa pagkatao ko. Naranasan ko yung paratangan ka ng mga bagay na hindi mo ginawa. Pero lahat ng yun natiis ko. Pero at this time, ako na ang nakikiusap. Ako na ang naghihingi ng lilimos ng awa sa inyong lahat. Lalo na sa Luzon na magsipaghanda talaga kayo dahil ginawa ko naman ang lahat para makipag-ugnayan sa ating pamahalaan. Para sa akin, hindi kabiguan ang nangyari sapagkat napaabot ko ng husto, ng tama. Walang dagdag, walang labis, walang kulang. Pero dahil sa kagahamanan ng kapangyarihan, kagahaman ng mga bagay-bagay sa sanlibutan, mas pinairal nila ang mga bagay na pansalibutan, no? So, wala akong choice kundi sundin talaga ang kalooban ng Panginoon. Kanina, pero yung bagay na yan magiging daan yan para nawa sa kuko ng agila lahat tayo ay makalaya. Kanina, meron akong hinanap na isang bagay. Nagtaka ako bakit wala yung agila sa kanyang kamay na inilagay ko. Pero yung dalawang bagay na nilagay ko, nandun siya. Kaya kanina sabi ko sa isip ko, bakit nawala yung agila? Bakit nawala sa kanyang kamay? Naisip ko na lang ngayon na siguro sinyalis na yan para kung yun ang paraan para makalaya ang lahat sa kuko ng agila, na mga tao ay hindi paglaruan ng mga taong mapagsamantala sa lipunan. Ito yung mga politiko na walang mga puso. Napakasakit itong desisyon na gagawin ko, pero sila din ay hindi nagkulang sa inyong lahat. Kaya kanina habang kinukuha ko yung isang bagay,
Hinanap ko talaga sa kanyang mga kamay. Kumbaga sa Bisaya ba, gipakumkum ba yung sa Bisaya? Ano ba sa Tagalog yung gipakumkum? Yung magdagay ka ng bagay sa kamay tapos gikumkum. Sa Bisaya kasi gikumkum yung ginanon ba? Pero kanina, nang hinanap ko yung bagay na yun, nakita ko yung kamay niya nakaganyan, nakabukas. So, hinanap ko, sabi ko, bakit kaya nawala? Ngayon ko napagtanto na sinyalis yun para sa kuko ng agila, lahat tayo ay makalaya. Pero, may mga bagay na kailangan talagang gagawin kahit masakit para maaring ibang tao sasabihin ang uwi naman ito nilitibin, pero sinisigurado ko sa inyo yan. Lahat ng sinabi ko sa inyo, nasa huli na lahat ang pagsisisi. Kahit maalala ninyo lahat ng sinabi ko, wala na rin akong magagawa sa tao. Wala na akong magagawa. Wala nang makapagpayabang sa inyo. Wala nang magyayabang sa inyo. Ako si ganito, ako si ganun. Wala nang magyayabang sa inyo. Release dito, release doon. Dahil lahat talaga paluluhurin talaga ng Diyos. Malaki ang mangyayari sa atin dito. Huwag ninyo akong pagsabihan na hindi ka Diyos. Tao ka lang. Huwag ninyo akong pagsasabihan na sino ka ba? Manalangin tayo, yes. Ang panalangin ay nandyan, pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Binigyan tayo ng sapat na normal na pag-iisip. Binigyan tayo ng sapat ng karunungan ng Panginoon para gawin ang mga bagay na dapat ay tama. Pero dahil sa mga mapagtaas na mga pag-uugali ng tao, nandun lahat. Sa panahon na yan, sabi ko nga sa inyo, panatilihin ninyo na matibay pa rin ang pananampalataya ninyo at panindigan ninyo sa Panginoon. Dahil sa araw na yan, ni anak mo, ni asawa mo, hindi ka maliligtas, kundi sarili mo ang magliligtas sa'yo, hindi ibang tao. Kahit silinimin, sinasabi ko yan sa inyo na pagsikapan ninyo. Ang panalangin ay nandyan yan, pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dahil lahat ng ginawa ko ay hindi ako nakikipagbiruan sa inyong lahat. Wala naman akong hiniling sa inyo na kampihan niyo ako, papurihan ninyo ako. Kaya itong mga gumaganap na espiritual, yung mga katarantaduhan na ginagawa ninyo sa tao, magkikita tayong lahat sa finish line. Pero maraming tao ang mapahamak. Lalo na dito sa Luzon.
Let's shake it and let's see who is right. Kayo na mga gahaman. Mapapanood ko kayo kung paano nanggagalit ang inyong mga ngipin. Matutunghayan ko kung paano kayo nagpahirap ng kapwa nyo manggigilait o manggigilait ang inyong mga ngatal, ang inyong mga bibig. Pero sa araw na yan, nasa huli na ang pagsisisi. Hindi nagkulang si Lidibin sa inyo. Marami lang tao ang madadamay. Kawawa ang mga maliit na mga bata na walang kabuwang-buwang. Kawawa. Pero itong lahat ng ginagawa ko sa inyo ay paalala ko lang sa inyo. Kaya kanina talagang ginawa ko lahat ng abot ng aking makakaya at may paraan naman sana eh. May paraan. Kanina talagang masabi ko talagang yung espiritu ng Diyos na gumagabay. Ramdam ko yan at talagang pinatutuhanan ko yan na itong mga misyon na ito na ginagawa hindi biro at talagang nandyan siya na gumagabay sa akin. Iba. Yun pala yun. Yung hinanap ko yung agila sa kamay. Kasi dapat nakaganon yun eh. Pero kanina nakita ko yung mga kamay niya nakabuka. Hinanap ko yung bagay na palatandaan ko pero kaya hiningi ko yung kasagutan. Bakit hindi ko kita kasi sinyalis yun na maging daan para makalaya tayo lahat. Pero may mga bagay sana na dapat natin maiwasan pero walang pinagkaiba yan sa panahon ni Noe. Kung sino lang yung nakinig, kung sino lang yung nakinig sa akin, yun lang. Yung mga mababagis na mga nilalang, maglalabasan ang mga yan. Malapit na yan. Maglalabasan yung mga masasamang nilalang, yung mababagis na nilalang na hindi sila ordinaryong nilalang. Sila yung magpapahiram sa mga tao. Kaya hahanapin ng mga tao ang kamatayan pero hindi nila masusumpungan ito. Ano ba ang nakalagay sa propesiya? Walang sino man ang nakakaalam. Pero nandun yung mga palatandaan na binigay niya. Pero ang mga tao, see is to believe. Dahil gusto ninyong makita. Ang see is to believe, ibibigay yan sa inyo. Yung iba masyadong nagpakalunod sa kapangyarihan ng mundo. Yung iba masyadong nagpakalunod
sa mga material na bagay. Dalangin ko na lang na mangyari man ang mga bagay na yan ay huwag kayong manlamig. Na dumating man yung bagay na yan, ayun yung tahib na nandun pa rin, kahabagan pa rin kayo ng Panginoon. Nakahabagan pa rin kayo na doon pa yung awa niya. Dalangin ko na lang para sa inyong lahat yan. Alam nyo, yung pagpadalangin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo pwede puro na lang padalangin kung wala naman tayong ginagawa. Kailangan kumilos. Kasi ako, umapila na ako na sana. Kasi may magagawa sanang paraan yan eh. Alam nyo, ito ibubunyag ko sa inyong lahat. Masakit lang sa akin. Naramdaman ko kung ano yung naramdaman ng isa dahil ranas ko eh. Kaya naintindihan ko na kung bakit hindi ko makita yung bagay na nakalagay sa kamay na nilagay ko kasi yun na pala yung sinyalis. Hindi na talaga ito mapipigilan. Sinyalis yun. Dawa sa kuko ng agila. Lahat tayo ay makalaya. Yun. Yung mga sinasabi din yung mga kahirapan, wala sa kaliggigan yan. Wala sa kaliggigan yan pag dumating yung araw nito. Tandaan ninyo ang nangyari sa Myanmar. Kung ano yung epekto dito sa atin, higit pa yan. Naalala ko tuloy yung sinasabi ng AI. Naalala nyo ba yung lumabas sa TikTok? April 22. Pero hindi sa ibig sabihin ay sinang-ayunan ko yan, ha? Dahil God in His control pa rin. Ang sa akin lang, naging emotional lang ako dahil ako mismo napatunayan ko lahat ng mga bagay-bagay. Ano ba ang sinabi ni Kuya Emmanuel? Napatunayan ko yan. Kaya Emmanuel, God is with us. The blessed Redeemer, the living Word. Buhay na buhay ang kanyang mga salita. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mga salita. Gawa, chapter 2, verse 22. Akin na nga yung Bible, mahal. Na binigay si kapatid. Gawa, chapter 2. Lumas, umpisahan nyo na po na tumawag sa Panginoon. Kapatid na Randy, matagal na tayong nanawagan sa mga kapatid, pero talagang ganun, talagang basta nain sa kanila, no? Ang mga bagay na makabundo. Okay. Gawa. Hanapin ko, ha. Tignan ko kung ano nakalagay dito. Salamat na kapatid na Randy.
Yun pala yung ibig sabihin kanina na hinanap ko sa kanyang mga kamay ay wala na doon kasi that is the side, that is the good side. Okay? That is the good side. Okay, Gawa chapter 2 verse 22. Nasaan ka na ba, Gawa? Dali lang ha. Okay, dali lang. Gawa chapter 2 verse 22. Tanggal na laban siya. Gawa chapter 2 verse 22. Shara shira hira lafra. Kuri shira mo. Tai karaw lafra iya lasta sa iya lafra iya tai kasi ang aking higaan parang inaalog-alog. Wag ka magulo dyan, kuya. Okay, 22. Kasi ayaw ng kuya ko na umiiyak ako eh. May nagsabi nga sa akin, ma'am, pwede ba wag kang umiyak, ma'am? Kasi pag umiiyak ka, may nangyayari. Sila ang nagsabi niya ako. Okay. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Maliwanag. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam nyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Maliwanag yan. Okay, Romans chapter 10 verse 13. Okay? Romans chapter 10 verse 13. Ayan na, tumutulo-tulo ng aking sipon. Romans 10, chapter 13, ang sinabi dito. Pasensya na kayo ha, kasi, okay. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. No? Salamat kapatid na Randy, oh. Binasa ko itong ibinigay mong seta sa akin. Thank you so much. Ngayon, mas nauunawaan ko ang mga bagay-bagay, mas naiintindihan ko. Naalala niyo pa ba yung sinabi ko sa inyo? Kanina witness, no, ang ating isang kapatid na siyang nagsundo sa akin dito. Sabi niya, ma'am, kakaibang ng kalangitan. Sabi ko, alam niya kasi na susunduin ko na siya. Alam kasi ni Kuya Emmanuel na susunduin ko na siya. At basahin ko sa Ezekiel. No? Okay, Ezekiel. Saan ka na Ezekiel? Ezekiel 825. 825. Okay? Okay. Okay. Subukan natin sa 37. 37 yata yun. Okay. 38, 37. Yan, pati tuloy Bible, natuluan ko ng luha. Ezekiel chapter 28. Dito yan siya. Sinabi dito sa Ezekiel, ito ay may kinalaman ha sa kalansay, mga dudong, mga inday, makinig kayo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sapitin ng hari ng Tero. No? Sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan. Puspos ng kaalaman. Ang ganda mo'y walang kapintasan, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos. Sa hardin ng Eden, nababalot ka ng iba't ibang mga batong mamahalin, sardiyo, tupas ng diamanting nagniningning. Okay.
ito yung may kinalaman, no? Yung binasa ko before. No, may binasa ko regarding sa may kalansay. Saan ba yun? No? Parang hindi ito. Tignan ninyo. So, bukas ano ko sa inyo yan, ha? Magsipaghanda kayo kasi ano yan this April, yan ang uwi ko. So, parang hindi ko talaga lubos ma-imagine, no? Loss on. Loss son. Loss on. No? Sana na-gets ninyo. Ipagpaumanhin kong I am very emotional kasi mas nahahabag kasi ako sa nakikita ko sa mga tao, no? Nahabag ako sa totoo lang. Hindi ito pananakot sa inyo, kung hindi isang pagpapaalala sa inyo. Okay? Randy Bautista, lahat ng mga bansa at ng mga tao hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay kanyang paghihigantihan. Ayon sa mensahe ng dakilang ama kay Pastor Leonides, kaya lahat ng mga ay magsisisi, magbago at okay, maraming salamat kapatid na Randy Bautista, kay Monique, Madam Monique, thank you so much. Oy, Madam Unique, na-monitor ko yan, this year, merong mga paghahanda din, 2027, may, sa system nakita ko, no, may something not good about the war, no, at, or I don't know kung mas earlier, pero, ang Greece ay isa sa mga bansa na nandoon sa ng gera, yung mga kaguluhan. So, mag-ingat ka dyan, madam. Ezekiel chapter 37. Thank you. 37 ba yun, Randy? Anong verse yun? 37. Basahin ko nga. Ano yun, Ran? Yung binasa ko before, yung tungkol sa kalansay. No? Mayroon yun. Binasa ko yun. Tingnan mo, ako na nagbabasa, hindi ko alam. Kasi nga, pag ang dikta ng espiritu yan, no? Kasi nga, wala naman akong alam sa Bible. 37. Okay. Dadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. So, ito yung may kinalaban sa kalansay. Okay. Yes, kapatid. No? Basahin ko, ha? Puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar ng puno ng mga kalansay at ng tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Okay. Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalaman Yahweh, kasalan ninyo. Wow, wala akong masabi. Oh, prophecy is prophecy talaga. Sumagot ako, kayo lamang po ang may nakakaalam Yahweh. Sinabi sa akin, magpahayag ka. Ito na. Sa mga kalansay na ito, sabihin mo, kayong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya, bibigyan ko kayo, no, ng hininga at kayo'y mabubuhay. No, lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabuhay. No, sa gayo'y makilala ninyong ako si Yahweh. Okay. Nagpahayag nga ako at tulad ng utos sa akin, nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong. At nabuo ang mga kalansay. Nakita ko sila'y magkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi na ito humihinga. Sinabi sa akin Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Kita nyo? Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin,
Hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. No? Nagpahayag nga ako at sa hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nagtatayuan. Sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin, Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala pa kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpapahayag ka, sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong mga bayan. Kung may bukas ko ang inyong libingan at may babangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. No? Higahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong mga sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at gagawin ko. Yan. Maliwanag yan. Napakaliwanag. Si Lady Ben ay hindi nagbibiro sa inyo. Baka akala nyo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung pwede lang. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Kung pwede lang talaga na ibigay ko sa inyo, ipasa ko sa inyo. Pero kahit mga gumaganap ng espiritual yung iba sa inyo, mga makasarili, ilan lang sa mga gumaganap ng espiritual nasaksihan ni Lady Ben na talagang nandoon yung sinseridad. Nandoon talaga yung sa Panginoon, hindi para kaya sabi ko sa inyo, kayo na mga nanghamak sa akin, kayo na mga nagparatang sa akin ng kung ano-ano, masasaksihan ko kung papaano magagalit ang inyong mga ngipin. Nasa Diyos kasi ang paghihiganti ng lahat. Kanina dumating yung bisita kanina dito. Isa siya sa mga leader ng malaking organisasyon na hindi ko naman nakalain na sa aking pagpahayag, bagamat wala akong binimension na pangalan, pero nasasaktan kayo kasi totoo. Sasabihin yung may release, si Lady Ben naman nagsasabi walang release. O ngayon, hanggang ngayon, di ba? Ako pa ba ang masama? Lahat na pinaratang nyo sa akin, magnanakaw. Sino yung nagsabi sa akin na magnanakaw? Kasi nakabinta ako ng lupa, dinakaw ko yung figurin. Kung ano lang bang pagbibintang ninyo sa akin. Pero kanina, nalaman ko lahat ang katotohanan. Kaya, nasa Diyos talaga ang paghihiganti. Bagamat kayo ay nagsasabi din ng Diyos, gumagamit din kayo ng salita at gamit ng pangalan ng Diyos, pero kayo, ganoon pa man, hindi ko ikinatuwa na ganyan ang sinapit ninyo, bagkos ako'y nahahabag sa inyo, pero nasa Diyos talaga ang paghihiganti. Hindi siya natutulog. Yung nagsabi na terorista ako, international terorista. Kilala niyo pa ba siya kung sino siya nagsabi sa akin? Yung nag-post sa akin na ninakaw ko yung figurin, na nakabenta ako ng ganito, kung ano lang pinagagawa niyo sa akin.
Bagamat nalaman ko kung ano ang mga nangyari sa inyo, no? Kaya pati ikaw, kapatid, pinagkatiwalaan kita, tinuring kitang kapatid, pinagmamalaki kita. Kung ano-ano pang paninira na ginawa mo, samantalang ikaw ang may ginawa dito sa Maynila, na kung tutusin, kaming tatlo ang aming mga buhay nilagay mo sa alanganin. Aanihin mo. Itaga mo ito sa bato o sinasabi ko sa'yo. Nasa kanya lahat ng paghihiganti. Hindi basta ang ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita, itinuring kitang kapatid. Nilagay mo ang aming mga buhay dito sa Manila, kaming tatlo. Tapos wala kang ibang ginawa kundi siraan at siraan ako. Kaya, gayon pa lang, nahahabag ako sa kaluluwa mo dahil sa pag-aasam ng mga bagay, dahil sa pag-aasam ng mga material na bagay upang ipagmalaki sa sarili at upang gagamitin sa paghihiganti mo sa mga nag-api sa'yo. Pero tinuruan kita hindi ganyan, pero nagpadaig ka. Kaya yan ang sinasabi ko, lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasanain pa. No? Basta masilaw kayo ng mga bagay-bagay at pinairal ninyo ang mga material na bagay, baka hindi nyo na namalalayan sa inyong mga sarili na kayo ay nasisilo na sa patibong ni Satanas. Ay, ang tao ka talaga. Kaya yan ang sinasabi ko. Bagamat ang mundo ng mga tao ay hindi ko basta-basta talikuran, pero parang gusto ko na rin bumalik kung saan man ako nararapat na planeta. Masubok ka doon, bumalik nga ako sa pinagmulan ko. But anyway, magdasal lang kayo. Magdasal lang kayo. Dasal may kalapit na gawa. Nagagawan pa naman sana ng paraan ito, pero nasa atin yan. Nasa atin ang pagkakataon. Kung ako pa sa inyo, sa halip na magsige kayong rally dyan, no, sa mga politiko na yan, mas mabuti pang magkaisa kayo para buksan ang Central Bank. No? Mas mabuti pa yan ang gagawin ninyo. Para magkatotoo na may release kayo. No? Sa halip na yan, kasi wala sa mga politiko ang kasagutan. Nagbantay ay mga demonyo. Di ba? Total, mga makapangyarihan kayo, matatapang kayo. Sa halip na makipag-away kayo dyan, yun na lang ang nyo, yun na lang ang sugurin ninyo. No? Yun na lang sugurin nyo, yung Central Bank. Baka sakali pa. Ano ba itong ko? Ano ba itong mahal? Ito, parang dinuduyan-duyan ako. Parang dinuduyan-duyan ako. Kuya Emmanuel, wag kang magpasaway sa akin. Parang kung dinuduyan-duyan, no? Kasi yung Kuya Emmanuel ko, grabe mapagpiro yun. Okay? So, ganun pa man, masaya ako sa mundo ng mga tao. Okay, Randy Bautista, oras na sa manalangin. Idalangin po natin ang ating bayang Pilipinas. Kay Jillionaire, sis, sabi mo, hindi ka na iiyak. Oo, kapatid, sabi ko, hindi na ako iiyak. Pero itong iyak ko, habag sa mga tao. No? Si Fanyas, 21, para sa kaligtasan ng lahat. Ayan na. Uy, kapatid na Randy, ingat ka ha. Nabalitaan mo ba yung nagbarilan kayo yung binaril kayo na sa Antipolo? No?
So, familiar ako doon kasi, familiar ako sa place kasi masarap dyan yung coffee, no? May mga coffee shop dyan, tapos masarap yung mga pagkain dyan. Actually, yung lugar na yon ay para siyang hangout, no? Doon kapag nag-happy hour, no? Mga barkada, mga ano, at saka pag ano na rin, pag nag-mission kami, pupunta kami ng bundok dyan, nadadaanan namin yan, okay? So, naman pataksil po rin na nagsugay ni mga sinugo. Okay, kapatid na bunik, okay? Get well soon, kapatid. And then, Jonathan Gamuslak, Mama Leonora Urbino, no? Rinaldo Idolsi, Ma, may personal message po ako. Sana makita mo, okay. Naman pataksil, kay Marilyn Trinidad, at maraming mga kay Sir, kay Congressman Sterling, sige lang, happy tabi mga bot nara sa Jinsan, okay? Kay Sir, kay kapatid na Nor, no? Kay Concepcion Gakoma Kanyeda, thank you so much. Mission accomplished po, no? Good evening, ma'am. Okay, good evening din po. Okay? And kay Lucy Miranda. So, have a blessed divine hope, everyone. At please, pakishare na lang po. No? Ako nang nakikiusap, ako na ang nagmamakaawa, ako na ang naglilimos ng awa sa inyo na magsipag handa ang lahat, lalo na sa Laws On. Okay? So, walang hanggang akin siyang binibigyan ng pinakamataas na kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, at pasasalamat. Dalangin ko na ano man ang mga sitwasyon ng bawat isa sa atin ay malalagpasan natin lahat ito. Okay? So, have a blessed divine hope po sa inyong lahat.